Hello, you guys. Welcome and welcome back to my channel. It's Tanya. So, I always wanted to do SB19's podcasts that they have on Spotify. I was always hesitant in terms of copyrights and things like that. But recently, there has been one new podcast. Which is titled Time First. I guess it's like a new season of podcasts because we are officially in Simulat Vacas season. We are in Simulat Vacas era. So they started, I think, a new season of podcasts called Time First. And this is episode 0. Thank you to lovely and very generous 18 who do English subtitles. So this channel, I already mentioned it before. I'm watching it on a Soleil channel, and this video is over 50 minutes long. So you guys get ready for a long one this time. Get your snacks, get your drinks. Let's watch this together. I'm actually very curious. What are they going to be talking about? There's a little description here that says Tempers. That's the episode 0, and it says in this premiere episode of the Time First, the spotlight turns inward as SB19 becomes both host and guest, taking the mic to share their timeline unfiltered. That is good. From awkward beginnings to career defining moments, this is their chance to press pause, look back, and reflect. Not the stories you've heard or seen, but the ones they've lived. It's a very good description. It makes you very curious and excited. We are SB19 and welcome to our podcast. Podcast. We're having a podcast kasi on the 25th, we will be releasing our new EP, Simula at Wakas. And Simula one of at the songs Wakas. there, yung title niya ay Time. And today, we will talk about time. Okay. Yo! Pag-usapan natin yung oras, time. Alright. Management. So, Time is gold. what we have here is, number 1, kamusta kayo guys? How are you Kamusta managing kayo, your guys? time? Paano mo Josh, what do I sinesegregate have? ang oras mo sa trabaho? Saan mo nilalaan ang oras mo? Sa pahinga ba? Sa work talaga? If sa work, anong part yung pinagpo-focusan nyo? And all. Who wants to share how you manage your time? Una-una, ang lawak nung yung tanong na kumusta no? Yeah. Okay, before we get into a very serious conversation, I want to have a quick glance over all of them. And I wonder when was it filmed? I suspect it must have been filmed maybe sometimes end of autumn, December, I don't know. Because Pablo already has the short hair, but still doesn't have his long hair yet. And George is already with a red head. I'm confused, you guys. If you know, let me know. Was it April 16th? April 16th is when they dropped it, right? When was it filmed? Anyway, regardless, when was it filmed? Before the release. Not long before the release. Everyone looks great. I would never sit in those, like this, what you call it, these chairs, this armchairs, this seats. It's so hard to get up. It's so hard to get up from those. They're actually comfortable to sit in, but it's so hard to get up. You always look so clumsy getting up. You cannot like elegantly and gracefully stand up from these bags. Okay. Back to the serious discussion. How you manage your time? Una-una, ang lawak nung yung tanong na kumusta no? Yeah. Kasi araw-araw naman tayo nagkikita. I miss Pablo's long hair, you Pero hindi guys. ka talaga kamusta. Not gonna lie. Ano nga ba ang kamusta? Napansin ko naman sa atin kasi hindi tayo ma-share ng personal natin. Parang we do it kasi na siya, normal na siya sa atin eh. Kumbaga yung araw-araw nating magkakikita. Ako siguro, first mag-share. Ngayon siguro yung feeling ko medyo magaan.
Kasi first of all, natapos na natin yung album. Kumbaga, nagpe-prepare na lang tayo for our concert. Though, it's a big There's more. responsibility pa rin. Pero yun nga, yung feeling na mas magaan. Kasi iba yung bigat kapag nag-iisip ka, yung parang yung ideating, pag iniisip mo kung anong kanta i-release, yung gano'n. So yun yung pinaka-matinding part ng paggawa ng awit. Pero ngayon parang nabawasan ako ng tinik. Parang nakakapag-enjoy, nakakasama ko si Ken mag-basketball. Keep up with the I keep up. saw Ken and I can play basketball. I saw it. Where did I see it? Somebody sent it to me on TikTok, I think, because I don't have time to scroll through TikTok even. I'm obviously follow all the guys on TikTok and on all the social media, Facebook, Insta, everywhere. But I don't scroll, you guys. I just don't have time. And thanks God, I have so many kind and generous 18 who would think of me. Oh, I should share it with Tanya. So they sent me a couple clips of, in particular, Pablo and Ken playing basketball. They were doing so good. I was impressed. Ken was flying in the air. Wow. I mean, I knew he's athletic, but he is really good. And Pablo, so fast. Wow. Yeah. Na time kasi magkakasama tayo. Tapos pag nasa office tayo, full day din naman, nandun tayo. So, pag day off din, nakakapunta ako ng Cavite. Ay, nakaka-uwi ka pala. Ako nakakauwi What's ako kasi kahit Where's Cavite? What is Cavite, you guys? Is this a place? saglit lang. I Ilang suspect oras it's ang a biyahe place. mo na ngayon? Ganun pa rin eh. Almost 2 pa rin. 2 hours. Lalo na pag nakakotse. Pero, ayun, natutuwa ako kahit papano na yung mga bagay na hindi ko nagagawa. Nung very busy, mas nagagawa ko na siya ngayon. At least you get time to unwind or relax naman konti. Kasi syempre si Pao din yung madalas nag-handle ng Right. editing sa Pablo must music have been very natin. busy with Siya the music. pag-record sa atin. So, naano ko nga yun eh. Sabi ko, grabe, no? Kinakain ni Pao. In a way, nakakaano rin yun eh. Inspire. Pagka nagagawa mo yung mga... Yes. Hindi, seryoso yun. Did he just get shy being so like complimented by Josh? Did he just get like kind of awkward and shy? Kumbaga, mataas ang respeto ko sa'yo when it comes to, ano talaga, taking responsibility. Pero kayo ba, ano bang, like, kapag umuwi na tayo sa bahay, anong ginagawa niyo? Parang, kasi pag nasa office tayo eh. Work. Oo, work. Parang, ano lang, Lalo ka wala kang May- kapangalan. spend talaga ako ng time na mag-relax. Kasi, yun lang yung time talaga na makapag-relax. So, kasi sobrang busy natin eh. So, pag uwi ng bahay, talagang papahinga agad ako. Ganun. Mm. So, as much as possible, maaga rin matulog. Ganun. Para may energy. Recently, nagiging ano ka na a morning person. Oh, really? Para kasi ngayon kasi parang gusto ko na na-realize ko na ang dami This mong is so nagagawa sa true. isang buong araw. I am pag an maaga early ako bird. gumising. I May love to time wake ako up early. magluto, makapag-grocery pa ako. Yun yung mga bagay na na-enjoy ko ngayon eh. Aside from naglalaro kami. Alam mo tawag dyan? Adulting. Adulting. Pero Hindi wait, naman no? siguro. I mean, kung nakatira ka na mag-isa ka, adulting na rin yun eh. Ano totoo yan? Pero Yes. kung minsan kasi diba, parang iba na yung Siguro nakukuha mo realization ng na. or Mga ano enjoyment. lang. Parang, Parang lahat sa'yo, may ano na eh, may meaning. Kumbaga, dapat ito magawa ko na itong ganitong oras. Pero weird na pag nasa 6 ka, alas 7 ka gumising, tapos ang dami mo nang ginagawa, naglinis ka na. Tapos pag tingin mo sa alas 8 pa lang, parang, ba't ganun? Umaga, Ba't ganun? matagal. dami mong nagagawa eh. Tsaka afternoon, nakapagpahinga ka pa. Oh. Pahinga. Mm. Tapos, Wala, uy, nakakatawa. I like it also. Nakikita ko rin I yung can paminsan. relate. I love After early lunch, mornings. mabilis na yung oras eh. Eh, ikaw, Pagkakain Bastel. mo. How are you Ako managing your naman, time? Feeling ko sa atin 5, ako yung merong work and personal time balance. Mhm. Tapos, ikaw nakapagluto ka talaga sa bahay mo lagi. hindi lagi. Hindi masyado. May time lang. Pagka maaga tayo nakakauwi. Pero, Sarap din magluto. kanina pinag-usapan kasi namin, kasi tayo pag magkasama, bira mag-share. Ako maswerte ako kasi parang may mga friends ako outside SB, na pagka uwi ko sa bahay, nakakausap ko sila kahit online lang. Kamustahan, mag-share. So, amazing lang kasi yung mga taong yun, yung mga never ko naman na-expect na magiging friends ko sa industry. Pero
parang ang bilis makagaangan ng loob. Hindi yung feeling na kinaibigan ka dahil, alam mo yun, dahil SB19. Pero naramdaman mo talagang genuine yung friendship na binibigay nila. So parang swerte ko na nagkaroon ako ng friends outside SB19. Kasi parang pag magkakasama, parang laging work lagi. Alam mo yun, hindi tayo masyado nakakapag-usap. Even now, during this podcast, it's work. They're talking about themselves, their thoughts and emotions and whatever they're going through, but it's originally for work. Again, it's not that there is no cameras around and it's not being filmed, so that they can just sit and talk freely. It's still work, so I can understand totally what Stella's talking about. It's nice to be kind of plugged off of all the time being on camera and working and just be a normal human. It's refreshing. Ano yung araw natin. Tapos feeling ko yun yung hinahanap ko. Na maswerte ako, pag umuwi ako sa bahay, may mga nakakausap naman ako. So parang feeling ko balance lahat. Parang nangyayari kasi minsan, nahihirapan na tayo i-detach yung work responsibilities natin sa trabaho with, alam mo, yung personal natin. Tsaka yun, nag-aalaga ng pusa. Ano naman, same How many lang. cats Parang does wala Stella naman have? masyado kasi I busy thought rin he talaga had tayo. one, two? Yeah. Maybe two? Parang napansin ko hindi nawawala No yung one word can ng beat busy Pablo. sa bawat isa sa He atin. has so many cats. Totoo naman eh. Parang iniisip ko kasi yung mga nakaraan Wait, I sa missed atin. what it Parang is. napansin ko hindi nawawala yung word ng busy Yeah. sa bawat isa sa atin. Totoo naman eh. Parang iniisip ko kasi yung mga nakaraan nagninilay-nilay ako. Sabi ko, gusto ko maging present. Gusto ko maging present sa mga tao. Kasi nabanggit niya yung may mga friends siya outside. Parang tumakbo yung oras na lahat nagkaroon ng kanya-kanyang galaw. Alam mo yun, parang nung last podcast nga natin, sabi ko, wala na akong nakakausap. Parang SB lang lagi ko nakakausap. Walang nangangamusta sa akin. Though hindi ko naman siya tinitake na mahirap sa akin. Pero kasi na-focus din ako sa ginagawa ko. Parang ganun pala yung nangyayari. And minsan dami kong birthdays na miss. Yung birthday na lolo ko, hindi ko napuntahan kasi may ganito tayo, may event tayo. Birthday ni Hoswell last time. Ano May pakain ba siya? Hindi ko ba siya, di ba? maalala. Nasa work tayo eh. Pero alam mo yun, yung mga ang daming bagay na parang importante pero hindi na natin masyadong napagbigyan ng oras. Sobrang nagigilty ako doon kasi meron din ako ng feeling na kapag pag day off, parang mali, parang ganun. Yun ko kung nasanay na ako. Same tayo. Parang, Hinahanap ng katawan mo yung di ako trabaho. pakali. Kahit day off, pupunta ako office kasi parang mas na-enjoy ako na makita yung mga tao. Parang ganun yung naramdaman ko ngayon. So dumadaan akong office, ganun. Ang weird na parang kapag wala kang ginagawa, mali yung feeling. So, if may rest time, I'm very conscious din ako ngayon, syempre, di ba may company, parang try to learn as much as you can. Tapos, siguro yung rest ko, parang tinatry ko rin mag-reach out sa mga tao, parang yun yan, nagbabasketball kami ni Ken. Kasi feeling ko mas ano ako dun mas nakakapag-relax ako. Kaysa pag nasa bahay ako, ang dami ko iniisip, hindi ako makapag-relax. Parang, ano ba dapat kong gawin? Ano ba dapat ganito, may ganyan. So, nagugustuhan ko yung oras ko ngayon na ilalaan ko siya para sa mga bagay na nakakapagpabuti rin sa akin. Yun yung pinaka nakikita ko ngayon sa pag nag-step back. Tsaka parang sa atin talaga, hindi na tayo normal. Yun Ayun na eh. Kasi yung binibigay na weight nung, itong pinasok natin, kumbaga, na siya kailangan mo, maraming realizations throughout it. Dati, I always find time para makapag-relax, maglaro. Ngayon parang, hindi na ako ang hirap na parang, na siya, minsan, ginagawa ko na lang kasi kailangan ko mag-stream minsan, yung mga ganon. Pero hindi na siya yung parang katulad dati na yung inaabangan mo Oo. araw-araw. Ngayon, parang kasi, iba na talaga. So, I feel like it's part of maybe growing or something na hindi mo na maalis yung responsibility nga. And yung, kumbaga hindi na tayo makapag-let go masyado. Yun, siguro. Somehow, parang medyo may baliktad na reaction yung
sarili ko with what's happening right now. Baka natuto ka na mag-let go. Yan yung sabihin ko. Parang before, di ba, we're too busy, ang dami nating minamanage, parang, yun nga, ang daming nangyayari na kailangan natin bantayan, gawin, trabahuhin. Pero parang recently, I felt like we were able to find people na nahanap na natin yung mga tao na unti-unting nabubuo natin yung onesie, parang So, ganon. medyo na, ay, okay Nagiging na ako dyan. parang ganon. So at first, nung nagsisimula yun na parang slowly we were able to develop na talaga, nabibuild na natin yung puno, parang ganon. He's still okay. Like he's zooming out. He's like looking at the people now. He's still is unusually quiet today. It's been almost 10 minutes and he barely said anything. At first, hindi ako mapakali na Mm. parang hindi, minsan nawawala na ako. Sorry, guys. I spilled coffee on myself. Parang hindi siya tama sa akin na mag-let go. Parang may mali. I felt guilty. Parang dapat involved ako dun sa bagay na yan. Hindi ako pwedeng mawala. Parang ganun na vibe. So in a way, gusto mo ng work dahil nababurn out kapag wala kang i-work. Parang ganyan. Kaya ngayon recently, nung ayun nga, nagsimula at wakas, I felt like medyo natututo na akong mag-let go. Ngayon naman, mas naglalaro ako. Na-excite na ako umuwi kasi maglalaro. Kasi usually, pag uuwi ako, may checklist ako ng mga kailangan gawin. I-make sure ko muna na wala akong kailangang isipin or gawin bago ako maglaro. Unless talagang tamad ako at gusto ko lang maglaro. Parang gano'n. So, kaya recently yung pinilit ko si Stel na mag-involve kami dun sa isang project. Kasi feeling mo wala ka na ginagawa. wala na akong ginagawa. So, at least, gano'n. Pero, in a way, may times na talagang because nag-let go ako, ang lakas na nung katamaran ko rin minsan na parang okay. gusto ko na lang mag-relax, tamad ako, parang ganyan. Pero anyway, yun naman, reaction of people, somehow nakakita din ng kasi tao. sa sarili mo lang nararamdaman din yun eh. Kumbaga sa responsibilidad mo ngayon, parang it's never enough. Gusto mo talagang, yun nga, gaya sinabi mo, gusto mo involved ka sa lahat. Pero I think it's normal and not normal at the same time. Parang most of the time, unhealthy din siya kasi yung mental health mo talagang naapektuhan eh. Parang pinapagod mo sarili mo. Kasi pag mental health mo kasi talagang nag-drain ka sa lahat eh. Pero pag yun nga, gaya sinabi ni Josh na pag natuto ka mag-let go, you learn to Okay. trust other people na okay, they can do it themselves and I believe these guys, ganun. So, yeah. Ngayon nga sa mga staff natin, nakita ko like, they're really working hard and for example, matatanong ko, ay, kumusta yung shirt? Gusto ko rin, gusto ko ma-check. Kumusta yung shirt? Pa-check nila sa akin. Parang ang ganda ng mga result na nakikita ko. So, andun yung gaan ng loob na I believe them. So, all I have to do is like look at it and then like, okay, boom, pwede mo na yan. Parang I think I understood what Ken was trying to say, and I do agree with him. It's normal and not normal at the same time. It's normal to be so ambitious and to want to be involved in as much as possible. It's normal to want to work as much as possible, because maybe you think of that, I don't know, I'm just speculating, just thinking, maybe Justin would think of how many years he could be working like this, and then what is he going to be doing after. So maybe now, since it's the time for hard work, so he's trying to take as much work as possible on him, but at the same time for the physical health and the mental health, as Ken mentioned, it's very draining, it's very tiring, and you might have a burnout if you continue like that for a long time. It's good to learn to let go. No one can earn all the money in the world. No one can work and do everything in the world. It's
many people have this urge to do as much as they physically can, but it's very easy to overwork yourself, and it's very easy to have a like physical or mental breakdown and then be off of work for like weeks or months. It's pretty common, I think, in this industry. I've seen people getting off for like months or years. They had to take a break because of the stage they were mentally and physically in, how much they overworked themselves. So Ito yung one of the moments, yung current situation natin, feeling ko, one of the moments sa buong career natin na parang nakakahinga tayo ng maluwag from time to time. Nasa peak tayo na dapat super pressure, super challenging, pero kung ano yung mga na-build natin, somehow nakakahinga tayo. Pero yun nga, hindi naman siya yung hinga na stop na eh. Dire-diretso siya. Nagkakaroon tayo ng time na maka-exhale. How I'd say kasi nag-grow na din tayo. In a way, siguro minsan maganda rin yung parang may iba kang kasama. Kasi before ang hirap hanapin ng middle ground, mag-agree tayo lahat. Alam mo yun? Ngayon parang feel ko talaga, ang laki nung ginrow natin as a group na hindi na ganun kahirap na mag-agree for something. Nagkakaroon tayo ng resolution or ano. Although syempre may mga disagreements, pero ang malaki yung ginrow natin individually. Nakikita na natin, mas naayos natin yung ibang workflow. Hindi naman perfect pa, pero mas nag-work siya. Unlike before, syempre na tayo, sumusunod lang din tayo na parang biglang ito yung deadline, ito yung kailangan gawin, nagmamagic tayo out of nowhere. Ako, naniniwala ako, isa sa mga, yun nga, tulad sabi ni Ken, maka-affect sa mental health mo yun. Biggest siguro na dapat mong matutunan is to let go, lalo na sa personality mo. Kasi napaka-overthinker ni Justin, parang yung problema, binigyan mo na yung solusyon, pero iniisipin niya, bibigyan niya ng maraming problema pa. Babacktest niya talaga yun maraming beses eh. Sabi ko, okay lang naman yun. That's great. Pero minsan, nai-stress ka na. Kumbaga, lahat naman tayo nandito eh. Lahat tayo basta mag-a-agree. Nakikita na natin yung ugali ng isa't isa. Ako, honestly, marami ako natututunan sa grupo natin. Oo nga, iba-iba talaga ang tao. Still not moving. Is he alright? Dapat ipilit lang yung gusto mo. Somebody Kasi ikaw lang nakakita check yan, on hindi Stel. naman nakikita ng lahat yan eh. So, hindi naman dapat gano'n kung i-take yung buhay. Dapat kung i-take as something na gusto mong maging maganda yung results ng idea mo. Dapat galingan mo rin mag-present or galingan mo sa sa ginagawa mo. In relation to time, meron line dun sa song natin na one day will run out of time. Kumbaga, iniisip natin kasi kung ano yung nangyayari ngayon. Pero with that song, we are also reminded na yung time natin is limited. You know what? Yung sa akin, yung sa word na yan, that's why, parang ngayon, ini-enjoy ko talaga yung time ko eh. That's like, I'm really trying hard to make the most of it. Kasi I was thinking, mag-30 na ako, and, tayo, mapapaganon ka eh, di ba? Kung isipin mo, Is he already turning 30? I think. Sobrang bilis talaga ng oras. I don't think Ken's turning 30. Wala pa. Is he? Nasa isip nyo ba? Oh, was he 95? Kaka-January lang. Tapos maisip mo agad. Wait. Sudden realization, you guys. How old is Ken? Was he born 95 or 96? I think Justin was born 97, right? Wait. He was born 97. What 30-year-old are you talking about? Ken. It's like, wait a minute. Parang isang pikit lang December. Na agad. Isipin mo, parang kahapon lang na January, ngayon April na. Magtutour na naman tayo. Marami kang ginagawa. Kasi sa sobrang dami mong ginagawa eh. Parang hindi mo na maisip yung oras. Usually nga ako pag anong araw ngayon? Anong date ngayon? Ngayon talaga, I'm really trying to make the most of it. Talagang i-enjoy ko yung time ko. If may time mag-relax. Kasi dami kong Ken has na-realize no na pag shoes on. problema So mo comfy. yung
yung anxiety mo, talagang mahirap lalo pag sa gabi. Lalo kang Oo, talagang na- hindi ka makakatulog Ako currently with that one day will run out of time. Medyo magulo ang aking isipan. Parang it's either kailangan kong sulitin na gawin ko na yung masasayang bagay, gastusin ko na yung pera ko, parang ganon. Yan But- yung nasa isip ko. But there are also other thing na parang Ito, iba naman to. kesa mag-relax, yung sabi mo ngayon, yung ginagawa mo ngayon is something na nakakabuti sa'yo. Ako naman, yun yung parang guilt na nafe-feel ko kasi one day maubusan ako ng oras. Wala akong ginagawang para sa future. Yung situation ko, yung system ko ngayon is to maximize yung ngayon. So kung natamad ako, parang gawin ko lang kung ano yung nafe-feel kong masaya. Hindi naman negative na parang ayaw mo nang mag-work, ayaw mo nang matuto, but more of, sige, gawin ko na lang kung ano yung ngayon. Hindi ko muna isipin yung future. Siguro, some other time, baka mapunta ulit ako dun sa, kailangan kong mag-learn of things para sa future. It's just a Yung phase na. sinabi ni Jack kanina na sa'yo mo nagastusin yung pera. Nakinig kasi ako ng podcast ng mga millionaire sila. Tapos, sabi doon, spend your money. Tapos, Earn more. kasi pag in-spend mo daw yung Earn money more. mo, yung Spend and hard earn. work daw na ginugol mo doon, dapat i-spend mo para i-gift mo yung sarili mo para motivated ka na gumawa ulit ng mas madami. So, yun yung natutunan ko. And then like, yung happiness na nabibigay nun, kasi gift mo yung sarili mo, yun yung nagbibigay sa'yo ng energy to work even harder. So, yun, nga no, na-realize ko rin yung ganong bagay. And siguro iba-iba lang din tayo ng Yes. preferences talaga, like mindset when it comes to these kinds of things. Pero, ayun, yun yung nag-aano sa akin ngayon. Dapat i-reward. Dapat nga i-reward natin. Reward din. Kaya nga si Pablo, Bago nga na eh. si Pablo, ninja lang. Cute. Pero that's valid kasi Did you just tease Pablo about his bike? Did Pablo get a new bike? Did he rewarded himself for working hard, and did he buy himself a new bike? Which is totally fine. I still like the name of his old bike, Dusty. It's so cute. My God. Is still alright, you guys. He is like barely said anything. Is he okay? He's almost not moving. Is he like okay, I'm maybe speaking too soon. Maybe he'll talk a lot more later, but he's making me concerned. yun nga parang Kaya pala nag-agree. habang nakakasama ko kayo, totoo lang marami yung learnings na parang valid na ganyan, na parang gusto mong igastos para milestone mo kasi yung parang meron kang milestone na pinurchase, ito yung time na to, maalala mo yun tapos sabihin mo, ito yung time na yun na Bad trip, nagkamali ako. ako, sabihin natin, nag-earn ako dahil sa isang gantong concert namin or sarili mong project, di ba? Parang that's fine kasi if it gives you motivation, if it makes you happy, dapat gawin mo siya. And sa iba. Ako, honestly, Iba-iba tayo ng naging guilty ako kapag Gumastos. gumagastos ako ng malaki. Pero at the same time, it's just me. Kasi siguro dahil marami nga rin akong responsibilities, minsan nahihirapan din ako hanapin yung right spot para mabawasan pa yung expenses. So, muna ako, hinay-hinay. Actually, dapat, pag may pinurchase ka rin talaga, dapat buo yung loob mo Hindi yung, yun nga, pagsisisiyan. At masaya ka talaga. Rewarding siya for you. That is very interesting thought of Josh. Difficult to find time when you can loosen up. So it can be hard for the guys to find a moment when they can loosen up and spend money. So sometimes they might make a mistake. So as they mentioned, they might purchase something expensive, which was not something they really needed or wanted. But it was just a wrong time to loosen up. Okay, it's something to think about. I like that thought. Okay, hard to find a time when to loosen up. It's like, when is the right moment to take it loose and like spend on you and rest? Like, how do you on the schedule, like how do you choose the times? Sometimes this thing come at you suddenly,
something you decide you want to buy out of cloud, is it the right time to loosen up and spend your money on that? Like who can decide, how? Interesting. Need to think about it now. Talaga. Ngayon, pag hold mo talaga yung pera mo, hindi ka sure kung meron kang gusto i-purchase, sayang sa oras mo. Hindi mo na mababalik yun eh. Kasi na-purchase mo na, ibebenta mo sa iba. Di ba? Wala na, hindi na mabalik na oras. Tingnan mo si Pablo. Kapag Ikaw. Leave him alone! Napakalaking parking. Kaya nga, sabi ko, Oh my. ano ba naman yan? Tinakop yung motor, tinakop lang motor yun. So he obviously has been buying motorcycles. Okay. One day we'll run out of time. Ano yung time for you? Ewan ko, kasi ako ngayon, Okay, go with the flow ako, pero Thank you, Pablo. Somebody paid attention and asked, Stel, are you present? Let's hear you out. Okay, I want to listen to Stel. may plano talaga ako. Parang ganun. Improve. Parang may project kasi akong ginagawa ngayon na super focus ako dun. Pero kung ano yung dumating sa buhay ko ngayon, accept ko lahat. Pero focus talaga ako dun. Tapos kanina ang dami kasi topic na pumapasok na pinag-uusapan nyo. Tapos kanina rin, magta-30 na rin ako this year. Pero never ko naramdaman yung pressure. Pero never ko na pressure na magta-30 ako this year. Marami yata akong sinabihan nito kanito kay mga staff, even friends ko. Sabi ko, parang na-excite ako mag-30. Tapos sabi nila, ha? Bakit? Sabi ko, ewan ko, gusto ko lang may ma-feel na pagdating ko ba ng 30, may ma-feel akong pressure. Pagdating ko ba ng 30, mararamdaman ko na parang kailangan ko pa mag-hustle ng 5 times, parang ganun. Kasi ngayon, feeling ko nakikita ko lang yung beauty ng pagdagdag ng age. Kasi feeling ko, I love yun it. talaga yung full blossom ng maturity ng isang tao. Though sabi nila 40 is the new 20 sa panahon ngayon. Pero feeling ko nga kasi... I love that! I love that! And I cannot agree more with me personally, you guys. I'm not gonna talk about my age, but if you know, you know. I'm not young. I'm not in my 20s anymore. I am in my 30s, and I do enjoy the maturity. And even some small wrinkles here and there on my face, when I find them, I don't get upset about it. I actually like the way my face age, and it's like, yeah, I look at it from perspective how beautiful it is, and I embrace it. So I really like what Stel's talking about. Like, number lang talaga siya. Kasi tayo nga ngayon. The new 20. Sabi nila 40 is the new 20. Sabi ng mga 40 years old. Hindi, pero na-realize ko yun kasi nga, nung 20 sila or mga 30 sila, syempre focus sila sa anak nila. And ngayong 40 na sila, malaki na anak nila, mas may time sila sa sarili nila. So yun yung 40 sila, mas teenager yung feeling nila kasi wala na silang alagaan. But anyways, going back. So 20 sila Anyways, going Hindi, back. mga 25, mga ganun, 30, ganun. So yun nga, going back, parang hindi ako na-pressure mag-30 kasi gusto ko lang ma-feel din kung ano yung na-feel ng mga taong umabot sa ganung, alam mo yun, kung mas magsisipag ba ako. Dumasipag naman ako, pero kung mas masisipag ba ako. Tapos, kanina pinag-uusapan nyo yung mga purchase. Parang ngayon nga, focus ako sa project na ginagawa ko ngayon. Pero hindi rin ako natatakot gumastos kasi nga... Hindi ko ba naman si Stel eh? Hindi. Stel yan Because you still, Hindi, that's parang still- pag gumastos ka, alam mo kasi may babalik din. Kasi syempre habang tumatanda tayo, lumulabo talaga yung mga gastos natin. So, dapat lang talaga na gumastos ka. Bayani ka ba naman? And babalik din naman kasi yun. Siguro mas nagtitake lang rin ako ng time, mas kilalanin ko pa yung ako. Kasi feeling ko kahit naman sabihin natin na kilala na sarili natin, habang tumatanda tayo may mga bagay na nare-realize tayo na, dati nung bata ako, hindi ko naman ginagawa to, pero ngayon ginagawa ko na. Meron din naman na, nung mas bata-bata ako, gustong-gusto ko to, pero ngayon ayoko na. Tapos ngayon nga, ganito ko rin kanina, parang kahit tumatanda na ako, hindi ko na-feel na tumatanda yung katawan ko. Parang feeling ko mas younger yung feeling. Mas gusto ko pang lumabas ngayon, gusto ko pang mag-bond. Parang pag may free time ako, imbes na magpahinga, gusto kong pumarty. Parang mga ganun. Solid na mind lang talaga eh. Kaya ganyan si Stel pumarty Hindi, parang ganun talaga. Please yung allow idea. Ay, ganun. Wait, what did please allow Stel to party? Solid na mind lang talaga eh. Kaya ganyan si He is talking to managers or what? He is talking to these people. He's like, please allow Stel to party. Please allow Stel to party. Listen to Ken and to us. Oh, this is so funny. Stel pumarty Hindi, parang ganun talaga yung idea. Ay, ganun.
He literally just addressed the people in the rooms that you please allow Stell to party. Oh my god. That was a bit of comedy relief for me because what Stell is talking is actually pretty serious. Stell took his time for 20 minutes of being silent and now he is preaching. Let him preach. Ano yung nafe-feel ko? Parang naghahanap talaga ako ng something na mapaglalabasan ko ng energy pa. Kasi pag sa work, masaya naman ako. Pero yung mga extra things na gusto kong gawin na hindi ko nagagawa during work hours natin, feeling ko kaya ko pa talaga magbigay ng mas marami. Hindi ko alam bakit. Tama hindi kasi ako sinabi ni nape-pressure. Pao na parang, ibig sabihin masaya ka. Ibig sabihin, kasi perception lang naman lahat, di ba? Oo, Illusion totoo lang naman, naman, totoo parang naman. glasses yan na yung beliefs mo, yung ano mo. Oo. Minsan yung hindi mo manonotice na yung nagpapa-bad trip lang din pala sa'yo, sarili mo lang. Kasi yung mindset mo, iniisip mo na, 30 na ako, nanda ako ng bad trip. Wala yun nga. ako True. nagawa, wala. Kailangan, ganito na ako. Parang gano'n. Pero kung baliktad, uy, 30 na ako, more time to learn. Hindi pa huli ang lahat, may mga gano'n. Kasi, aabot ka talaga sa point na questionin mo eh. May mga face talaga na gano'n eh. Ano bang purpose bata mo? at matanda pagdating sa mga goals mo eh. Oh, hindi naman siya totally weird, pero parang ang amazing lang na iba-iba rin talaga nga tao. Pero pag iniisip ko nga, hindi naman din lahat natutunan ko pa sa ngayon. And for sure, pag nag-30 ako, which is this year, feeling ko marami pa rin naman ako hindi natututunan. Let's elaborate pero on that siguro yung again, ano lang, which is yung this essence year. lang na tumanda ka na naman na isang taon, ano kaya yung excitement na ano na naman kaya yung mga challenges na pwedeng mangyari sa personal or as a group or sa family. Kasi feeling ko yung time sa family, feeling ko ibang story yun eh. Pero yung time for yourself, yun yung mas nafe-feel ko siguro. Bakit ba age ang pinag-uusapan natin? Time. Alam nyo, It's a time yung also, yes. talagang pinag-uusapan niyang edad-edad eh. Kung dati nga, Yes, dapat pala pinigay ko ng the konting edad eldest ko eh. spoke. Nag-stage, I ano don't like to ka. talk about Nasa it. utak mo pa rin yun. Ngayon naman, syempre, as SB19, do we have any like challenges or fears, worries? I feel na like Justin is the hindi pa host. natin nasasabi? Justin is Siguro the more one on like fears keeping na up worries with natin the currently conversation in as Elaine. SB19 na hindi natin, for sure, di pa natin na-share. Kasi current fears siya or worries for us. Ako, Okay. to be honest, takot ako mamatay. Kasi sobrang takot na takot ako mamatay. Kasi, Kaya ba ayaw mo? ang dami. Kaya kinanta ko, ayaw ko mamatay. Kasi, kung isipin mo, no, sabi ko, sobrang bata ko pa. Ang dami ko pang gustong magawa. Dami ko pang gustong bagay na gustong i-enjoy. Kaya number one fear ko talaga is like, yung mamatay, yung death. Tapos mag-crumble down lahat ng mga alam mo yun, na-i-build mo. Tapos hindi pa naman siya ganun kataas, tapos mag-crumble na siya. Ako naman, yung pinaka-fear ko, bukod sa no-fear, hindi, yung lagi kong sinasabi, lagi rin tong nagiging malaking tema ng mga kanta na nagagawa ko. Reminder talaga yung time sa akin na mamuhay ako in the present. Kailangan mabalanse ko lahat-lahat yun. Kasi habang ginagawa ko tong SB19, ginugugol ko yung oras. Hindi kasi ako magaling mag-multitask eh. Kaya pag kumakanta sa masayaw, nahihirapan ako. Alam mo yun, parang gusto ko pag naggagawin ako, lahat ng attention ko dun lang. Ganun ako mag-function. So parang nung ever since ng SB19, parang ito lang yung gagawin ko. So yung maraming incidents na, yun yan, nakakaligtaan ko na. What if makamit ko yung success, pero lahat ng mga tao kung bakit ginawa ko, yung naging dahilan kung bakit ko siya ginawa in the first place, wala na sila. Parang ganun. So, ayun, parang nakakalungkot na sino pagkukwentuhan mo, ano pang reason mag-celebrate kung This wala is na a yung very mga dahilan deep nila. thought. Parang Yeah. weird siya. So, yun yung isa sa mga kinakatakot ko talaga na mangyari. Bukod doon, kasi ginagawa mo yung best mo every time eh. What if after everything that you have given, you can only do so much, nag-fail pa rin. Pero sabi nga, there's no reason not to try, di ba? Parang gagawin mo pa rin best mo. Hindi masama mangarap ka at mangarap, pero live in the present. Kasi marami kang maging regrets kapag nawala na yung mga bagay-bagay dyan habang ginagawa mo etong bagay na to. Alam niyo yung horse blinders? Di ba yung mga sinusuot ng kabayo para isang diretso lang sila? Para ako nakaganon. Minsan gusto ko siyang Focus lang tanggalin. talaga. Nakita ko lahat, ay, ganito pala, birthday pala ng ano ko,
Ano, ganito. In the moment kasi. Okay. Okay, so Pablo is hyper focused on their goal and on their work. And he, like, wearing these blinders, he doesn't see what's happening around with the people. He miss out a lot, as he mentioned already a couple of times, on somebody's birthdays. There's that life goes on with for everyone around him, and he's just so hyper focused on one thing, on one goal, and on one thing he's doing, and he just cannot loosen up and look around. And he's afraid to lose the touch with people, and it's difficult to balance. Ayun, Ganun reminder palagi talaga eh. siya sa akin. Speaking of, alam mo, parang insightful. And ako naman, parang relate mo dyan. Ang kinakatakot ako siguro, yung hindi mag-try. Hindi mo magagawa yung gusto mo. Oo, Kumbaga, you only live once. Oo, parang, di ba, kung parang yung kay Ja, di ba, parang ayaw niya mag-try, gano'n. Pero ako parang kinakatakot ako talaga. Hindi ko matry. Ayaw ko ba mag-try? Hindi, before na parang may, ano ba? Parang, Ba't mo tinatanong sa sarili mo? Baka may ganong perspective lang may- binibigay, pero Oo, parang I don't- medyo may gano'n. hindi naman, Ayoko ayaw ko yan. mag-try. Parang Meron before kang I ganun. try, I'll make sure of it. Parang ganun muna. Oo, may yun. Kasi ako parang, Parang ayaw ano, mag-try. lalaban ka basta panalo ka. ah, parang I'll ganun. make sure Fight na as long may- as you win. May something How can you siya. know? Wala kang benchmark. Ikaw lang yung dahil. Ikaw Na-try lang. naman eh. Na-try lang. Yun na nga. Parang kaysa, syempre, check mo muna, 10% lang yung nananalo sa 90% yung lose. Eh, hindi ko na itatry. Parang gano'n. Unless, gusto kong i-experience yung lose. Parang gano'n. Oh, okay. I'm learning a lot about Justin today. His personality. He's not a risk taker. He's not a risk taker. He wants to make sure everything goes according to his plan before he gets involved into something. I feel like his parents have a lot of influence on his personality, obviously, of course, but on the way he pursue his life and pursue his work and maybe other things. He's not a risk taker. Okay, interesting. I feel like many other guys would be a risk takers, especially Ken. He's like fearless. He's like just fearless. I really, really admire that personality of Ken. He's so fearless. He just takes risks left and right. Hindi, kasi kung baliktad tayo. Kasi ako kasi, pag madami yung natalo, nakatutsa ka na siya. Right. Ako hindi, kasi kung baliktad tayo. That's the one too. Unless, gusto kong Friends losing. i-experience yung lose. Parang gano'n. para Ako hindi, kasi kung baliktad tayo. Kasi ako kasi, pag madami Yeah. yung natalo, I also nakatutsa ka love. na siya. Gusto ko, talunin ko to. O, gano'n ako Wala eh. ako, ayan, wala akong Kaya mo siya ginagawa kasi confident ka sa sarili mo na alam mo ang gagawin mo. Siguro. tinry mo eh. Matututo ka doon. And sa susunod na mga challenges na may ganong scenario, alam mo na yung gagawin mo. Basta kinakatakutan ko lang na hindi ko matry. Lalo na yung mga plans din natin as a group and yung mga individuals, yung mga gusto natin marating. Ayoko nung tatanda ako, tapos sabihin ko sa sarili ko, Dapat sinubukan ko pala. I could have done this, na inano ko. Parang gusto ko Yeah. talaga yung parang I lived. Parang gano'n. Ginawa ko yung lahat. Josh was here. Parang Josh was here. Grabe, no? Right. Ay, isa lang naman ending natin eh. mamatay. Hindi, sa bahay, sa bahay. Sa bahay. See, again, after that interview that I watched with Josh, I never filmed it. It was it the broke that interview? I watched a 2 hours interview of Josh. Was it then when I realized, or was it? No, it was one of another interviews. I have it recorded, and it's probably on my channel. Josh wants to make a difference. He doesn't want to just disappear as he didn't exist. Like Josh was here, yes. He wants to do something. He wants to leave a mark on I don't know,
on humanity, on people, on Philippines, or on the music industry. He just wants to leave something behind him when he's gone. I can relate to that. Related to that, inisip ko ngayon, ano ba yung fear ko for SB19? One na na-realize ko is, parang I have fear na magkamali. Oo, takot ka Parang magkamali. ganun. Oo, kasi ang daming nakapasan sa'yo. Yes, parang kasi Totoo naman yun. Depende sa kumbaga pag pagkakamali mo. nagkamali ka, depende sa weight, syempre. Pero in general, most of the time, pag nagkamali ka, yun yung maaalala ng tao and they will neglect all those good things Good na things na nagawa. ginawa mo. Parang meron akong fear na gano'n na nafe-feel. Pero I realized din na recently, yun nga, natututo ako mag-let go. Oo, dapat, Kasi- sasabihin namin sa'yo ngayon, dapat, huwag ka matakot. Kaya, sabi niyo, di ba, Yeah. doon ka natututo. Di ba, correct, we have this plan sa release. Yung sinabi ni Dico yun. Hindi ko na chinek kung anong result nun. Pero I felt like, ang ganda niya. First time natin gagawin. G ako. Sige, try natin yun. So, Alam mo, nagulat din ako sa'yo nun. Medyo. sige, go na natin yun. Shocking. Na-feel ko siya eh. Nagulat ako kasi Pablo's comment and his face. I love that. It's like just one word. Shocking. sa'yo. I can't. Medyo. Sige, go na natin Look at yun. him. Shocking. Na-feel ko siya eh. Shocking. Na parang ganun. Nagulat ako kasi medyo mas madgaan nga yung, yung process na yan. Pero sabi ko, parang Pero- iba yun ah. Ako, galing ako mag-process. Ako din eh, medyo Kapag- mabilis ako eh. Na-feel mo. Itong, record ko agad yun. Hindi ko na siya papalagpasin kasi pag na-miss ko siya, Nakalimutan Oo, mo. wala siya. mawawala siya or parang hindi ko siya ginag, parang ganun. no. So nung nasabi nga yun, ganun, parang may, alam mo yung sa mga karton may nagla-light na bulb, yun na yun, di mo na kailangan Wow. i-overthink. I just thought of this Kaya crazy yun idea. yung recently, although takot akong magkamali, because of the people around me na medyo Gina-judge kaya ko ka? ng sandalan. Hindi. God, di ka na Kumbaga, gina-judge. kaya natututo na ako mag-let go Di ba ngayon with simula at wakas era na kahit magkamali, sabay-sabay tayong matututo. Parang ganon. Kasi siguro may takot din ako na, parang ako, feeling ko ako yung nagkamali. I parang i-carry ko yung guilt the whole life. Parang ganon. So, parang ngayon na natututo ko mag-let go. Kasi trusted ko na yung mga tao sa parang ganon. Pwede ko nang makahinga na ako ng maluwag. Oo. Kung magkamali man, hindi ko naman sila i-judge or sisisi. So, I felt like the same way na siguro hindi naman niya nila ako sisisihin or hindi ko naman kasalanan kasi we're all in this together. Parang ganon. Yun yung, as SB19, yun yung fear ko. Ang hirap ng mga tanong nyo. Hindi worries mo for Every time Pablo looks at Stel, Stel decides to speak up. Pablo, look at him more often. He needs to talk more. It's like every 10 minutes he would say something. Yeah, Stel, what's your worries with SB. Naiingit ako kay Stel. Alam mo, sobrang naiingit ako kay Stel. Hindi naman naiingit. Parang sobrang, pag tinitingnan ko siya, itong taong to, hindi pa itong taong to parang parang saya-saya na lagi. Kasi magpapasok ka ng office, you have to be in a good mood. Sobrang happy ka palagi. Pag tinitingnan kita parang sunshine, parang gano'n, sunshine. Sunshine cruise. Sunshine D-Zone. Pero alam mo, di ba mahirap yun eh. Kaya nakaka-affect din siguro yung personality ng isang tao pagdating sa kung paano niya tinitingnan yung buhay or yung life. So, minsan pag tinitingnan kita, kailangan kong mag-relax. Perception, no? Galing eh. Mahirap eh kasi parang never ko pa naisip kung ano yung kinakatakutan ko personally or sa group. Sabi ni Ken, natakot siya mamatay. Ako, nakatakot nga siya pero pag inisip ko kung oras mo naman, oras mo na eh. Ang mahalaga lang sa akin pag namatay ako, at least may when it's your time, it's your time. I love Stel's, philosophy. Wait, let's go back a little. Nakatakot nga siya pero pag inisip ko kung oras mo naman, oras mo na eh. Ang mahalaga lang sa akin pag namatay ako, at least may maiiwan ako sa family ko. Okay na ako doon. Parang meron lang akong internal question sa sarili ko. Minsan ba dahil sobrang palabiro ako, lahat ba ng sinasabi ko, tingin ng tao lahat joke? May dumating sa point na pagka, halimbawa, nag-meeting tayo. Doon yung suggestion ko naman, sobrang seryoso. Tapos tumatawa. Tapos parang pag sinabi ko, parang akala nila joke. Pero sasabihin ng ibang tao, same idea. Oo nga,
ganun nga yun. Tapos parang, ganun din mo yung sinabi ko. Mukha bang joke yung sinabi ko? Parang ganun. Tapos napapaisip ako, naku, kailangan ko na ata maging seryosong tao kasi baka mamaya sobrang palabiro ko. Inisip nila lahat na lumalabas sa bibig ko joke time. Tapos inisip ko siya buong linggo. Tapos inisip ko siya after nung isang linggo na yun. Baka naman pag nagbago ako, hindi na ako yung style na kilala nila. Baka naman pag naging seryoso ako, sabihin nila, may problema ako. Baka sabihin nila, pinagdadaanan ako mentally. So baka okay lang naman siguro na maging ano. So yun lang, yun yung dumaan sa isip ko na parang, o nga, no, saan ako pupwesto? Siguro, problem ko rin siya. It's a me problem kung paano ko kukontrolin yung sarili ko. Pero kasi inisip ko rin, ang hirap naman pigilan sarili ko kung masayahing tao naman ako. Baka kasi nakasmell ka. Parang gano'n. Hindi Parang yan, ganyan. nag-suggest ako. Pero may mga times talaga na parang, ay, suggestion ko. Baka hindi nga mag-work yung suggestion ko. Pero sinabi ng iba, tas approve. Sabi ko, anong mali yung sinabi ko? Same lang naman kami ng idea. Okay na yan. Baka sa pagpa-present din. Kasi very Iniisip ko baka maya kulang yung supporting. details. Oo. Yung parang mapaniwala ako kayo na ganito dapat. Baka ganun. So Usually parang kasi ganun parang thesis lagi napapaisip yung ako. sa akin. Kasi kung ano yung naisip ko, di-deliver ko siya ng basic kung paano ko siya naintindihan gusto kong i-deliver as a team. Pero baka mamaya kasi, mas gusto niyo yung in-depth na parang ganito. So parang ako, suggestion ko siya. So baka dahil hindi ko pa siya na-explain ng in-depth, surface lang yung nasasabi ko. Nung sinabi sa akin ni Stel yun, parang binalik ko yung scenario. Tapos parang feeling ko yung nangyari is nag-suggest si Stel nung sagot pero nandun tayo sa process of sinosolve pa lang natin. So hindi natin nakita, parang hindi na siya napakinggan in a way kasi may mga struggles pa tayong inaalam to make sure na Kumbaga sa sagot. math equation, kailangan pakita mo kung paano mo Sinolve. Kasi gusto kong magsalita pero hindi nagsasalita. Nagsasalita lang ako pag may nagsabi, ikaw Stel, anong idea mo? Parang ganun. Doon lang ako Ano nagsasalita. Di ba? Interesting. Even now, here in this podcast, he doesn't speak up unless Pablo looks at him and asks him a question. He's kind of very reserved here today. And it's really good that he spoke up about his fears of being perceived only as a jokester, because he is very cheerful and he is a sunshine, but of course he's not so shallow, right? Everyone has all kind of sides to them, and there is a say in Russia, we have the funniest clowns are usually the most like sad and miserable people. They just know how to put this mask on and how to make everyone laugh around all the time. So I am very glad to hear this from Stel, and I never thought of him as a very shallow jokester. Actually, I never thought of him like that. But I do enjoy that part of him, that he can just lighten up any, situation with his bright energy. The thing that he is shy to speak up about his thoughts and ideas unless it's very detailized and he can explain in details what he means by that. It made me a little bit sad. I hope I don't think they just dispose his ideas just because they are not well described or something, but it's something to pay attention to. I did notice in this podcast in particular, he's not talking unless Pablo looks at him and asks him a question. So I wonder if he's similar during their meetings, like when they're talking, discussing things, if he's also kind of reserved. Good to know. Ginaganon niyo ako sa meeting kasi normally nakaganyan ako. Tapos pag meeting, Stel, sama ka ba? My question's answered.
Kailangan po Depende. ba lahat? Kailangan po ba lahat? Kailangan po ba lahat may suggestion? Kasi may kinig lang po ako kung ano pong decision ng group, okay lang po ako. Parang ganun. Yun siguro yung fear ko. Yun ang fear ko. With all these personalities na na-build natin and sa haba ng oras na pagsasama natin, andito tayo ngayon. Pero can we like go back in time? Wow, Go back in time. Sana nga. Nung time na hindi pa tayo SB19, pero magkakasama na tayo. Kumbaga, bago mag-SB19, ano yung mga nafe-feel nyo during that time in terms of time? Kasi syempre, kahit sabihin natin na bata pa tayo noon, in a way, mas nag-iisip tayo sa future natin nung time na yun kasi kayo working, kami graduating. Paano nyo hinandle yung pressure or nagmadali ba tayo? Ano? Kung babalikan natin yung oras. Hindi tayo nagmadali eh. We took our time talaga eh. Kasi alam mo yun, lahat naman from scratch inaral natin eh. Di ba? Ore yung pag-video edit, di naman lahat tayo magaling agad dun. Yung pag-record, di naman, parang inaral natin lahat eh. Pero thankful ako dun kasi na-experience natin siya. Di ba? Sabi nga, experience is the best teacher. Iba pa rin yung pag nasa field ka. Yun yung, dun mo malalaman yung reality kung paano talaga siya gawin. Kaya yung best teacher talaga. Theoretical. Iba yung theoretical sa pinaka-practicum na. Kasi very passionate ka dun eh. Parang walang sino mang tao makahigit dun sa passion na meron ka for something na gusto mong gawin. Ang hirap i-figure out ng buhay dati. Yun yung masabi ko. Siguro yung before, maging bago tayo magkasama-sama, parang lagi mong iisipin, paano nga ba makarating dun from point A to point B? Paano mo nga ba talaga i-achieve or gagawing doable yung mga pangarap mo? Ganon, di ba? Ang hirap i-figure out ng buhay during that time. Nung na-realize ko nga nung time na nagte-training tayo, hindi pa tayo nagde-debut. Hindi tayo nagmamadali kung kailan tayo magde-debut. Naalala niyo ba if may ganun tayong moment? Wala naman sinabi sa atin ko kailan. Wala sinabi ko Pero kailan. yun na nga, so ibig sabihin, Nabigla lang, we're taking our time during those times. Kasi We took a time. parang ginagawa lang natin, enjoy tayo na mag-training, gumawa ng videos. Nung time na yun, it's not about time. Parang hindi tayo kailan ba mangyayari sa atin to, ang haba na nung ginugol natin, but more of Yung gusto lang natin may mangyari. Yung gagawin ko. Kahit matagal siya, medyo ma-assure natin na may nangyayari. Nakikita natin na may na-achieve tayo, may nagagawa tayo na maganda. Kahit na matagal siya, just like yung training natin, naghintay tayo, basta lang ma-feel natin na may nangyayari sa atin kahit kailan siya. Pero isipin mo, compared ngayon, no? Parang pag tinignan mo ngayon, may staff na tayo, meron na tayong makeup artist, stylist. Dati, nagdidivisorya tayo. Tapos pipental pa na natin yung yung ano lang, itim, yung mga yellow. Di ba? Parang meron na tayong sarili recording studio. Dati, pinapagalitan tayo, wag daw sigawan yung mic. Alam mo yun, sabi, sobrang What? Not to what? pinapagalitan tayo, wag daw Shout into sigawan the yung mic. microphone. Alam mo yun, sabi, sobrang parang sobrang blessed din pala ng Oo nangyari nga, sa atin. Wait lang. Wait, pre. Hindi ko na kaya yung pantog ko. Ingay na talaga ako. Oh my God. Sung-sung. You kept on drinking, Ken. Guys, bigyan You ako ng drank time. too much. At natapos ang paborito naming subject, which is yung recess. So ngayon ay magbabalik ulit kami. Fine joke pala. It's so funny. There was this interview with the lady, right? When he also had to go to a toilet in the midst of it. Okay. Anyway, His body yung works very haba ng well. time It's na like- pinagsamahan natin during the training, parang ang bilis lang din nung time after debut natin. We felt long because we consider yung time na nagte-training tayo. Pero in reality, imagine how other artists na natitake nila yung spotlight for a very, very long time pa. Years. Pero tayo, with our second single, wala pang 1 year nung nag-debut tayo, we were able to somehow nandun nakuha natin. In a way. Sipin mo yung first time na nag-release tayo ng music. Grabe yung saya, no? Umiyak ako Sa nun. Spotify. Oo, sa Spotify. Kahit walang pic, hindi natin yung music video, hindi natin Nabasa ko na yung mukha. pangalan.
Wow! May Spotify account. Nag-release kami ng kanta. Proud na proud ako lagi. Pinapost ko, we are SB19. Gano'n kayo, kahit wala pa nagla-like masyado. Wala akong pakialam. As SB19, during the time na nagva-viral na tayo, kailan yung mga moments na na-feel nyo na worth it lahat nung ginugol yung time? Ako nung nag-viral yung Go Up Dance. Lagi tayong masaya eh. Every time na may milestone tayo dati. Kasi parang grabe yun. Parusa yun. Nakailang revisions yung choreography na yun. Oo, ikaw yun. Nag-lead Tapos- ng ano, ikaw nag-choreo nun. Nawala lahat ng pagod. Though for us, super laking achievement nun. Ako naman, gusto niyo i-share yung after the virality natin. Super na-enjoy ko yung lahat nung ginagawa natin after that. Even though sobrang challenging niya. Kasi yung simpleng guestings natin, yung mga performance na first time natin ma-experience, Sura yung mga natin radio interviews. Yung ginugupitan mo ako na, yung weird. dito yung bangs ko. Parang super... Ay, What? bakit ba tawag? Bitin yung buhok ko. Ginugupitan Kasi ako, ako bitin na yung buhok ko. nagugupit. Ganun naman Kasi talaga para nagugupit sa akin, makatipid. Ba't ganun? Parang Yan na haba nga na yung- hair. Yun na nga yung parang, in a way, masaya siya, pero very Justin challenging cut kasi we're not Josh's equipped bangs too short. of the things na kailangan pala natin. Sorry, kakat lang kita. May naalala ko. Yung kailangan natin ng mga bagong wardrobe. Tapos pinagdala tayo ng mga kanya-kanyang damit. Yung nagsuot ka mukha kang Mr. Incredible. Yung may belt ka pa na malaki. Kasi sa akin yung Just turtleneck. turtleneck. Tapos si Pablo yung long coat. Kaya mukha ko superhero. Incredible. Dire-diretso yung work natin during that time. Tapos dumating si pandemic. Na in a way, alam ko maraming masamang naidulot si pandemic. Pero for us, naging blessing in disguise siya. Feeling ko ang laki ng switch na nangyari nung nag-start yung pandemic. With like the management, how we work together. Thank you, Lord. Parang with the pandemic and ang dami nangyari to now, isipin yung 7 years na yun. Is it 7 years Sa'yo- na sa'yo or 7 7 years pa lang? Tayo, 2016 tayo. 10 Tagal years na. natin, almost 10 years kami. Pero feeling ko hindi naman tayo maghihiwalay. Kasi gumawa tayo ng baby together. Hindi ka sure. Monzi, hello. This is like very serious conversation, but sometimes somebody just says something very funny. We made a baby together. Oo. Napaisip ako doon, pre, ha? Hindi, kumbaga, Nangyari ba talaga sabi yun? niya kasi, You got me thinking here, brah. oo. Napaisip ako doon, pre, ha? Hindi, kumbaga, Nangyari ba talaga sabi yun? niya kasi, This really happens. 7 years na or 7 years pa lang. Nahahabaan na ba tayo or kulang pa yung 7 years for us? Kulang. Kulang. 7 years pa lang. Kasi meron silang sinasabi na pag yung boy group umabot ng 5 years, after nun, disband na. So ngayong taon natin Para sa malalaman. stigma. Hindi kasi parang dati pa lang nagsasabi na yung mga fans eh. Parang aabot ba sila ng... Ready ba sila ng 7? Kasi pag nalagpasan natin yung 7, magtatagal daw siya. Pero pag hindi Talaga tayo ba? umabot ng 7, Kaya ako nasabing 7 years na. Kasi ang swerte natin, nalampasan natin yung 5. Doon sa 7 years na yun, parang lumaki naman tayo. Kumbaga sa parents, napalaki tayo ng maayos. so with that, We were raised well. since 7 years, magsa-7 years na tayo, naisip nyo ba kung kailan tayo magsa-stop? Sabi ko nga, hindi tayo pwede mag-stop May kasi baby may nga baby eh. nga tayo. Pero in a way, kasi ako, meron Baby. akong Once is their mga baby. fantasy na sa mga malulungkot na bagay. So, ini-imagine ko minsan yung mga nakakaiyak Sad na bagay. fantasies. Justin's So, having hindi nyo ba sad ini-imagine fantasies. minsan yung parang magdadating yung panahon na every 2 years na lang tayo magkikita. May Alam mo, kanya-kanya lagi ng ko na iisip pamilya. yan. Lagi ko na iisip yan. Pero imposible. Kasi may kumpanya Kasi tayo. may company Hindi, nga. pero- And maybe that's why Justin is so eager to work so much, because he has these thoughts about if they disband, if they separate, if they stop. That's why he just wants to be so restless and work and be involved in everything now, because maybe he has these thoughts of that it's not forever, you know. Alam mo, Tama ka naman. Imposible kasi meron kang inaalagaan. pero, let's, open the possibility Ah, na, sige. hindi, Sige, siguro, kumari- let's say, hindi natin nabuo yung Monzi.
Yan, possible. Actually, kahit buo yung Hindi, onesie. kuwari lang. Bilang, kasi tinamaan ng mental health or lilipat ka or mag-asawa na si Justin, magpapabakus na ako sa family ko, ganito. Justin's getting married. Wait. Lilipat ka or mag-asawa na si Oh, Justin's getting married. Okay. Justin, magpapabakus na ako sa family ko, ganito pa rin na-realize ko. Ganyan. Yung something like, Okay, sige. something like ano. Lagay natin yung situation. Oo. Yung SB19, nandiyan naman siya, pero possibly inactive siya, parang ganun. Ay, mag-uusapan ko ulit yung age, Josh, ha? May concern. What to talk Hindi, about? meron. Which Actually, is not pa okay. alam. Kasi hindi natin makikita yung future, di ba? Pero meron tayong mga kanya-kanyang goals in life. So, meron tayong goals as SB19, meron tayong goals individually. And, syempre, sino ba naman ako para hadlangan kung may goal ka sa buhay mo, di ba? Parang, if makikita mo na nagiging plateau na yung mga bagay-bagay, baka it's time to move on and take another path. Yung time, parang ganun siya sa akin. Na parang gawin na natin lahat ngayon, ibuhusan natin lahat. Para if ever, kung mag-succeed tayo, adi lahat tayo magano. Pero if hindi, at least ginawa natin lahat. Ayoko siya isipin, kasi naniniwala ako na malaki pa yung ma-reach ni SB19. Hindi lang din talaga siya nakawala. Yung reality, yun yung reality. Tsaka pwede naman yun eh. Na mag-isip Kailangan ko. mag-aanak. Grabe Ano? naman. Hindi, bakit? Ako kasi may... Wait. Too fast. Pwede naman yun eh. Na mag-isip They're Ako going to mag-aanak. have children. grabe Ano? naman. Hindi, bakit? Ako kasi may plan ako eh. 35. Gantong May anak. dapat may anak na ako. May Ay, pumapasok sa 35 isip mo. pa Kasi Ano? gusto ko ano May eh. pumapasok sa Magbabasketball isip, kami may ng anak ko pinasok eh. ka na. Para kung Pag pina ako, hindi ka mahirapan na ako nakabasketball. mag-basketball. Totoo yun. Hindi ko kasi gusto mo ganong age eh. Usapan ka Hindi na. naman sinabi. Hindi ko pa alam. Hindi Sa mo akin alam. kasi, Look, di kayo makapag-basketball. ako kasi sa akin, Basketball shoe? Hindi kasi gusto ko. Gusto niya makapaglaro sa... ako medyo Kasi pag uugod-ugod na ako, syempre, di ba Still. parang ang Zero, hirap na. 35 ka. Yung Still, mo, be 15 pa lang, present. kwenta ka na. Isipin mo, may mga pamilya na tayo isa-isa. Tapos kumbaga, naging hiatus na kasi business, ano na lang tayo. Dumating yung araw na mag-comeback tayo, tapos matatanda na tayo. Parang NSYNC no, Backstreet Boys. What if yung mga Boys, magiging ano? what if yung mga Solid, magiging anak natin yung next Solid SB19? classic. alam ko na yun sa akin. Good call. Playing games with my Gusto ko yan. Pag gumawa kayo, kumanta kayo. Ano na, nakatatak na Can agad yung continue ano. singing. Pre, tapos That was ikaw nice. nakakanta ng mapa. Ay, gusto ko. Hindi, pupunta Wait, ka sa what? Agad yung ano. Pre, tapos ikaw nakakanta ng Yung mapa. ginawa ko sa mapa. Hindi, pupunta ka sa graduation. Tapos, Basta sa akin na-expose ko lang sa anak ko kung anong gusto niya. Kung anong gusto niya, What if ikaw ang expose ng anak mo? tawa. Ang galing doon, ang galing doon. Sabi mo, oh my God, ba't ko pa ginawa itong batang to? Why In-expose did lang I ako. mean- Gusto ko yan. Yan ang pinaka. Ingat din, pare. Sasabihin mo sa anak mo, kami nga nung araw, ganito, ganyan. Ay, ganyan. Ay, GG. gusto ko na isikreto sa, kung siya magkaka-family ako, no, di ba? So, isikreto Private. sa- Na ikaw yung private tatay na, niya? Ganito ako dati. Ah, yung Na- background mo. Wait, Okay. what? So, isikreto Private. Na ikaw yung private tatay na, niya? Ganito ako dati. Ah, yung Na- background mo. Napakahirap Artist naman Wow, yan. mysterious. Artist Pang yung pelikula. background. background ko. Kasi, usually kasi, Parang hirap naman nun. Oo, hindi, I konti mean like, ano, usually mababalita ka kasi, nun. yung child, kung ano yung nakikita nila sa'yo, as much as possible, Mm, naka-gain idolize kasi sila ng nila. respect, na-idolize nila. Gusto ko rin maging ganito. And it gives pressure to the kid. also. Oh my God, I cannot believe he just said that. You would not believe me, you guys. I just had this conversation with my husband this morning. We were talking about children of like famous people, actors, singers, scientists, whoever it is, people who are very, very famous, and these children are growing in their shadow, trying to live up to their parents and experiencing a lot of pressure. So, wow, very caring and very wise of Ken to keep his family and his kids in a shadow, in a secret. Nobody knows, nobody gives a pressure. But like, Sabi it's ako hard. ng ganito yung papa ko. Dapat ganito rin ako. So, siyempre kung baka gusto ko sila na magkaroon ng sarili ng path. Kung baga meron silang sariling desisyon and ayoko manghimaso kasi Pero depende Gusto ko- naman sa gusto iyo matuto kung siya paano mo sa siya iyo. papalakihin. gotta teach him young, bro. Oh, Tama. di ba? Nasa ano rin yun eh. Saka malay mo, yung asawa mo, chismosa. Tagdan yan. Ano ba yung tatay mo? Ay, naku.
This is a funny part of Saka malay conversation. mo, yung asawa What if your wife is a gossiper? mo, chismosa, Dagdag ano yan. ba yung tatay mo? Ay, naku. Oh. Oh my Wala. goodness. Tapos, ang plano mo. So dahil dyan, ang tanong dito is, ano ang panibagong Oh, simula? this is funny. So nakita nyo na po ang mga gusto naming simulan. Pamilya. Pamilya. Kanina yung sinabi ko, hindi ako nape-pressure sa 30. Totoo yun eh. Pero nga yung anak-anak yung topic nyo. Ang tanda. Yung I talaga, did nagtanim not ka na talaga. expect the conversation to go this With way. all those time na ano yung Gusto natin gusto nating simulan as SB19 na. Ako, Yeah, ano, let's get back to Gusto ko the like, simulan. you know. Mga magkaanak talaga tayo, tapos gagawin yung boy group. Gagawin yung boy group. Minupulize talaga, ano. Baby pa lang no? Yun ang oligarchy. Ay, Baby boy pa group lang, kaya. pinagana mo na. Body Boy conditioning group. mo na. To be honest, may sinisimulan na tayo eh. Yun na nga eh. Nag-iwan na ng legacy, di Yung ba? ginagawa nga natin is hindi ibig sabihin wakas, pero nagsisimula tayo ng movement, ng kung anong invention natin. Kumbaga self-made scientist na tayo dito sa ano na to eh, sa pinasok natin. Kumbaga itong pinagdaanan natin, na first-hand experience tayo, gusto ko pang maituloy natin kahit dumating sa maipasa na natin siya, na ina-clone na natin yung sarili na natin, na hindi na tayo gumagalaw. Katulad sa namin, pwede na tayo mag-let go. So, gusto ko umabot tayo sa ganun na, uy, magiging proud ka. Isa ako sa pinakamalaking nag-ambag para isa katuparan yung ganong goal. Pero isipin mo, I said before, Josh really wants to be a part of something bigger than himself, something that will leave a mark, something that will make a difference, and he wants to leave a legacy behind him. And I can relate to that feeling. 7 years, tayo mukha-mukha lang natin lagi magkakasama. Yun nga eh. Parang may ibang mukha akong nakita. And sa meron naman tayo ngayon, syempre marami na tumutulong sa atin, marami na naniniwala. And I feel like may malaki ang ambag natin sa creative industry. Syempre, konti na lang, maaabot na rin natin lahat. Oo, naghahangad pa tayo ng marami pa. Pero kailangan pa natin na mas marami pang aralin din para mas marating natin yon. Yung mga goals naman natin, unti-unti, nagkakaroon na siya ng parang, yung kumbaga may roadmap or skill tree, di ba? Parang umiilaw-ilaw na siya pang unti-unti. Masaya ako na nakarating tayo dito. 7 years na, pero 7 years pa lang. So, I hope na hindi ito yung, magtuloy-tuloy, yung pag-grow natin sa isa't isa, paano natin hinahandle yung mga tao sa paligid natin, paano tayo nakikitungo, at paano natin ini-intake Can you yung mga finish your lessons. drink? Kasi maganda na yung mga nasi-share natin sa bawat isa. It's natin gonna siya be another tinitake pee as, break soon. Ay, malas lang talaga kami or ano. Pero ginawa natin, naghahanap tayo lagi ng action plan, paano i-solve natin yung mga struggles natin. At yun naman yung sobrang nagustuhan ko sa grupo natin na malaki rin na itulong sa akin na tuwing may problem tayo kinakaharap, nag-iisip tayo lagi ng action plan. And I hope sa mga nakikinig sa atin ngayon, ganun din sa kanila. Kung ano yung nakikita nila sa atin, nakakatulong tayo. At hindi lang, tulad nun, hindi lang naman sa atin magtatapos to kasi kung ano yung nai-inspire natin sa iba, it's a chain lightning effect na for sure sila rin mag-work hard for their dreams, for themselves. Ito yung pangarap natin. Ngayon, nakikita natin lahat tayo. Pangarap natin pare-pareho, iisa lang. Anong palibagong simula? Kayo ang palibagong simula. Maraming salamat po for listening to our podcast. We hope na marami kayong realizations, learnings, and na-enjoy nyo ang pakikinig sa aming story and of course goals in our lives. Maraming salamat po. Once again, we are SB19. See you sa next podcast. Oh, that was so nice, you guys. I really enjoyed it. It was amazing. It was very insightful and really loved hearing their worries and thoughts. I learned a lot about them today and their personalities. Yeah, and their conversation about future families and kids was very funny. And yeah, I'm gonna be looking forward for more of this podcast if there are gonna be more episodes. You can expect me to be reacting to it here for sure. Wow, this was delightful, you guys. See you in my next video. Bye, guys.